Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kamusta na kayo? At umaasa po ako na sa ating ika-4 na gabi ng atin pong Bible study online, tayo po ay nasasabik. Ang pagkain po natin ay hindi napapanis. Palagi po itong bago at palagi po may mga spiritual blessings si Lord na ibinibigay sa atin through the words of God. Kamusta na po kayo? So, kagaya po ng ginawa ko kagabi, pwede po bang magkaroon muna tayo ng kaunting fellowship o sharing? Are you good? Lahat ba kayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Tayo ba ay nagkakaroon ng discouragement sa mga nangyayari sa paligid, o tayo po ay patuloy na nahahamon? God is good, amen? May mga discomfort tayong nakikita sa paligid, pero mapalad pa rin tayo dahil sa kabila ng mga discomfort na ito ay ano ang mga nagaganap. Ito po ay bahagi po ng nakasulat sa Biblia na sa huling panahon talaga pong ang buhay ay hindi na po magiging komportable sa atin. Okay, magandang gabi sa lahat. God bless po. Napakaganda po ng ginagawa natin na sa kabila po ng lockdown, nagkakaroon po tayo ng mga limitations physically, ay tayo po naman ay hindi napipigilan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Talaga pong blessing ang nangyaring ito, sapagkat tayo po ay nagkaka-fellowship kahit sa virtual world. Ay nagkikita-kita po tayo, nakikita niyo po ako at nakakapagbigay naman kayo sa akin ng mga encouragement sa pamamagitan ng inyong keyboard. Salamat po sa Panginoon. Okay, so marami na naman po ang naka-online ngayon. Almost 300 po itong mga kasama po natin so far na online, na sabay-sabay, na ngayon po ay nakikinig po sa mga salita ng ating Panginoon. So, as I announced this morning, ang ating pong magiging Bible discussion ay pinamagatan ko po na God, Coronavirus, and the End Times. Ito po ang ating pong kung sino siya at ano ang koneksyon ng Diyos sa coronavirus, at ano ang domino effect nito sa mga huling panahon. Alam nyo, mga magulang at mga kapatid, mapalad ho tayo na nakikita na po natin ang future. Samantalang yung iba, dahil sila po ay hindi nga sila educated ng Word of God, sila po ay natatakot, natataranta, sila po ay confused, sila po ay maraming mga discouragements. At sapagkat ang iba po ay talagang umaasa pa ng isang napakagandang future. Pero kung titingnan po natin ang Biblia, sa huling panahon ay talaga pong hindi na po magiging maganda ang sitwasyon. Marami hong threat, marami. Kaya dapat po tayo mga mananampalataya ay talagang magpakatibay na masabi natin na this is our moment. So, nais ko lang pong ipaliwanag sa lahat, sa mga kapatiran natin, ano ba ang Diyos natin. Alam niyo po, ang maraming mga tao sa bansa natin o sa iba't ibang bansa, meron po silang mga parang hindi healthy na pananaw tungkol sa Diyos. In fact, yung iba, ang tingin nila sa Diyos ay palaging ang Diyos ay pag-ibig, napakabait, wala siyang pinapahintulutang masama. Pero kung
bubuksan po natin ang ating mga Bible o pag-aaralan natin ang Diyos sa pamagitan ng Open Bible, makikita po natin na ang Diyos po ay may mga katangian na kuminsan hindi po natin makomprehend. Example po, nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi po ng Amos chapter 4. Dito po sa Amos chapter 4, ang sabi po dito ng Amos chapter 4, pakinggan niyo po ito. I sent among you a pestilence after the manner of Egypt. I killed your young men with the sword and carried away your horses. And I made the stench of your camp go up into your nostrils. Yet you did not return to me, declares the Lord. Makikita po natin dito ang isa sa mga personality ng ating Panginoon. Hindi po siya puro pag-ibig, hindi po siya puro pagmamahal. Yes, God is God of love, pero hindi lang po natapos doon ang characteristics ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po, in fact, ang sabi niya po dito, I sent among you a pestilence. Siya pala yung nagpapadala ng pestilence. Siya po ang nagpapadala ng mga plagues, ng mga sumpa. Kung matatandaan nyo mga kapatid, doon po sa panahon na si Moses ay dapat lumabas sa Egypt, di po ba nagkaroon po doon ng 10 plagues? Ang lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Ang lahat po ng yun ay galing sa kapangyarihan ng Panginoon, yung mga yelo, yung dumidilim sa isang paligid, namamatay yung mga hayop, namamatay yung mga panganay. Ang lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Kung kayo po ay maggagawa ng magdi-describe kung sino ang Diyos, makikita po natin na ang Diyos pala ay nagpapadala ng pestilence. Yan ang nakasulat dito sa Biblia. Ang sabi po sa Amos chapter 4 verse 10, I sent among you a pestilence. Imagine that. Okay? After the manner of Egypt. Okay? Parang binanggit yung Egypt. Talaga namang ganyan ang kanyang ginawa sa Egypt nang si Moses ay dapat nang lumabas. Hindi pumayag ang mga Egyptians, nagpadala si Lord ng sunod-sunod na mga peste. Hanggang sa dulo, bumitaw na po ang Egypt sa kapipigil dahil hindi na nila kaya ang mga pestilence, ang mga plagues na ipinapadala mismo ng Diyos. Mula dyan, makaka-develop tayo ng magandang theology that God is the one sends plagues, pestilence. At ang sabi pa nga dito, I killed your young men with the sword. Wala pong bawas, walang kulang. Ang Diyos ang pumatay sa kanilang mga young men sapagkat sila ay pinag-away-away ng Diyos. I carried away your horses. Ako ang nagdala ng iyong mga horse. I made the stench of your camp go up into your nostrils. Tingnan niyo po yan. And yet you did not return to me. Dito naman ay buong-buo yung mensahe sa Amos chapter 4. Although si Lord ang nagpapadala ng mga pestilence and plagues, pero inaamin niya ang purpose, God wanted simply them to go back to the Lord. Napakasarap i-apply nito sa coronavirus. Di ba, mga kapatid? Kasi kung minsan tayo po ay talagang masyado na po tayong makatao, materialistic, masyado na po tayong puro China, China, China. Oh yes, ang China ang ginamit ng Diyos pa rin. Kung titignan natin sa overall perspective, mga kapatid. Sapagkat dito ay inaamin ng Panginoon na siya ang nagpapadala ng pestilence. Baka naman nais lang ng Diyos na talagang tayo ay bumalik sa Kanya, kagaya ng nakasulat sa Amos chapter 4. So mga magulang at mga kapatid,
brothers and sisters, kayo po ay magkaroon talaga ng clearer perspective sa mga nangyayaring ito. Nais ko pang ipakilala sa inyo ang Diyos, Isaiah chapter 45. At ganito po nakasulat dito. I form the light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Kilala na ba talaga natin ang Diyos, mga kapatiran? If you are a true born-again Christian, ito po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Naniniwala naman tayo sa Bible, right? At ang testimony ng Bible ay napakaliwanag. Ang sabi mismo ng ating Diyos, the Creator of the heavens and the earth, the all-potentate God, the triune God, the all-knowing God. Ano ang sabi niya? I form light and create darkness. Siya ang gumagawa ng liwanag, siya ang gumagawa ng dilim. Talagang ang Diyos natin ay napaka-sovereign, mga kapatid. I make well-being and create calamity. Siya yung nagkikreate, siya yung gumagawa ng well-being. At siya rin naman ang gumagawa ng calamity. Maraming calamity, mga magulang at mga kapatid. Di ba, sa Amerika, yung Twin Tower. Dahil maraming tao talaga ang hindi nakakakilala sa Diyos, laging ang sinisisi ay Muslim. Yes, humanly speaking. At may mga nagsasabi pa na napakaraming namatay, 3,000 people died. Bakit natin sinasabing ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito? Well, ang sabi ng Biblia, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord. Sabi niya, who does all these things. Sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, ako po ay naglilay ng foundation para ma-accept po natin ang coronavirus. Nililay ko po yung foundation kung sino ba itong Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi baka mamaya, brothers and sisters, ay matempt tayo na ang Diyos ay hindi niya ito alam at hindi siya conscious sa mga nangyayari at ang Diyos ay parang nasa problem-solving side. No? Ang Diyos po ay sovereign. Walang nangyayari apart from the Lord. Mabuti man o masama, God is in control. Huwag nating isipin na ang diablo ay gumagalaw out of God's control. Because Satan is not sovereign. Lahat ng ginagawa niya is permitted by God. So dapat, sa nangyayaring ito na sa coronavirus na to, wag laging China, wag laging virus, wag laging puro fear. Hindi ko kayo masisi yung iba sa atin dahil we lack Bible knowledge, we lack Bible study, we lack theology. Kaya medyo unstable ang marami sa atin. Marami na talagang nagkakasakit ngayon sa puso. Ang iba ay inaatake. Ang iba ay talagang praning na sila. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay ang Diyos pa rin ang dapat nating balikan. So maliwanag na maliwanag itong dalawang talatang ito na aking binuksan, mga kapatid. So I hope na kayo po ay nagigising, kayo po ay naiintindihan nyo na ngayon yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Huwag laging love, huwag laging joy and happiness, huwag laging ganun. Dahil sa Biblia, sa ating pag-aaral ngayong gabi, makikita natin ang tamang theology about God. Okay. Isa pa ho. Dito po sa aklat ng Lamentation chapter 3, verse 37, ang sabi niya, mga kapatid, who is he who speaks it? Who is he who speaks and it comes to pass when the Lord has not commanded it?
Sino siyang nagsasalita at siyang nagpapatupad ng lahat ng ito? Okay? When the Lord has not commanded it. Imagine, ano yung mga nangyayari o mga nagaganap na hindi ipinag-utos ng ating Panginoon? Is it not from the mouth of the Most High that woe and well-being proceed? So mga kapatid, ang Diyos pala ay conscious sa mga kadilimang nangyayari, sa mga tornado na nangyayari sa Amerika. Itong Taal volcano na naranasan natin lately, ang nangyari dito po sa Australia lately, doon sa kanilang wildfire. Huwag naman nating isipin ang Diyos natin ay limitado, na may nangyayari sa kanyang planet without His permission. Huwag ganon. Dahil ang Diyos natin ay hindi ganon. Yung ating true God ay lahat ng nangyayari pala ay galing sa kanyang permission, sa kanyang permissive will of God, sa kanyang salita. Ang Diyos ay Diyos, mga magulang at mga kapatid. Ang aking tinuturo ko sa gabing ito sa ating lahat ay ganito. Nililay down ko ang foundation para madali nating matanggap ang coronavirus. Huwag nating isipin na ito'y talagang walang kaalam-alam ang Diyos. Dahil 3 Bible verses ang binalikan natin ngayon. Amos chapter 4 verse 10, Isaiah 45, I form the light, I form the darkness. God is powerful. Ito naman yung lamentation. Mayroon bang nangyari na hindi niya pinag-utos? Is it not from the mouth of the Most High that woe and well-being proceed? So mga kapatid, kapag ito'y tinanggap natin, na itong mga nangyaring mga plagues na to, like pestilence, like coronavirus, may connection po ang Diyos dyan. Kaya nga ang topic ko is God, coronavirus, and the end times, the connection and domino effects. Alam nyo mga kapatid, we are so blessed to have the Lord in our mind. Pero importante rin na tama ang ating theology, yung ating concept of God. Para anuman ang nangyayari, nandyan ka lang sa isang tabi, you are so silent, you're accepting everything. Walang regrets, walang puro sisi, walang rebellion, napakatahimik, napaka-peaceful ng ating spirit because we know that our God, our Jesus is there. He manages the world. Tingnan niyo mga kapatid. Talaga pong ang mga bagay-bagay nito ay dapat nating matignan ng maayos. Para lagi lang tayong worshipful, thankful, grateful, nagwo-worship tayo kay Lord kahit medyo may mga border na tayo ngayon, may mga limitations na tayo, pero we know that God is with us. Amen? Amen ba yun? Yes. So, now that you understood who God is, mga kapatid, now that you comprehend kung sino itong Diyos natin na hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, kundi kahatulan, hindi lang siya Diyos ng liwanag, kundi siya rin yung gumagawa ng kadiliman, na ang Diyos ay Diyos, at ang dyablo ay nakakakilos ayon sa kanyang kapahintulutan. Let me ask you, bakit nagkaroon ng coronavirus? If I'm not mistaken, 2 nights ago, I discussed with you that ito'y nangyari upang mangyari ang Romans 8:20, that everything is subjected to futility. Yes. Dahil sa coronavirus, may pinapakita ang Diyos sa atin that everything right now is subjected to futility. May kotse nga, hindi mo naman mapatakbo. May bahay ka dun sa Tagaytay, may bahay ka sa Cavite, pero sa Cavite ka lang, hindi ka na makapunta sa Tagaytay. Kahit may mansion ka sa Makati, you cannot go there anymore.
Kaya mong kumuha ng katulong pero hindi mo magawa dahil baka meron ding carrier din ng coronavirus. May pera ka, hindi mo ma-enjoy. Futility. Magandang negosyo mo pero tigil. May bangko kang 3, tigil. Futility. At marami pa. Tingnan nyo ngayon ang paligid natin. Futile ang lahat ng effort. O yun, kinubkob ng China ang Scarborough Shoal. Ayun na. Ghost town na rin. Pangalawa, itong coronavirus na ito ay sign ng God's mercy. Matatandaan nyo sa Acts chapter 5 verse 11, di ba si Ananias at saka si Sapphira ay talagang hinatulan ng Diyos? At ang sabi sa Biblia, kinain ng buong church ng takot sa Diyos. Nabigyan sila ng warning that God is serious about sin. So tonight, mga magulang, brothers and sisters, I am making an appeal to you. If you hear my voice right now, open your heart, open your ears, open your spirit. Itong mga nangyayaring ito ay Romans 8:28. This is really for the good of us. This is a sign of God's mercy. Makinig ka kasi pag hindi ka nakinig, God can send calamity in your life. God can send pestilence in your life. God can send coronavirus. Hindi po ako nagbibiro dahil we're talking about life here. But I'm talking to you tonight, the ultimate remedy. Jesus Christ is the remedy. God can protect you. God can preserve you if God wills it. Bakit nagkaroon ng coronavirus? Because this is also an act of judgment. I told you that 2 nights ago. Romans 1:18. Ayan po, may mga nagsusuppress ng katotohanan. Ngayon, dumating ang judgment sa kanila. Yung pagdating ng mga lesbians, yung LGBT, yung pag-legalize ng ayaw ng Diyos. The Bible said in Romans 1:18, we are inviting the wrath of God. And this is it. Kaya ba ng Diyos magpadala ng coronavirus? Yes! We discussed that already because coronavirus is part of God's pestilence and plagues. In fact, God can send more. Another form of virus. Another plague. If we will not listen. So tonight, I'm speaking to you with love. The Lord loves you. Mahal tayo ng ating Panginoon. Gusto lang ng Panginoon na gisingin tayo. Alam niyo po, gusto ko pa rin ipakilala sa inyo ang Panginoon na normal sa Diyos ang magpadala ng pestilence, kagaya ng coronavirus. O para hindi tayo masyadong aktwal at baka isipin yung wala ito sa Biblia, itingnan niyo po ang Deuteronomy 32 verse 24. Doon po ay nakasulat ang kanta ni Moses. Tingnan niyo po, yung kanta ni Moses sa Deuteronomy. Palagi ko kapag ganito yung song, baka hindi na po natin kakantahin. But look at this. Ang title po nito is The Song of Moses. At in verse 24, ang nakasulat po ay ganito sa verse 23, and I will heap disasters upon them, and I will spend my arrows on them. They shall be wasted with hunger, and devoured by plague, and poisonous pestilence, and I will send the teeth of beasts against them, with the venom of things that crawl in the dust. Yan po ang sinulat ng ating Panginoon. See? Alam niyo naman ang Book of Deuteronomy, ito po yung pagre-remind ni Lord sa mga nangyari sa Israel nung sila po ay nasa disyerto. Because dito po sa part na to, alam natin na sila po ay papasok na po sa Promised Land. Because then after Deuteronomy is Joshua. So mga kapatid, normal pala sa Diyos natin ang magpadala ng pestilence. Ngayon natataranta mga tao, bakit may virus, bakit mayroong ganito, nahirapan tayo masyado. Gano'n naman tayo, lagi nating gusto yung
yung comfort. Ganyan po ang mga tao. Comfort, masarap na pagkain, naka-aircon, may mga sasakyan, masarap ang income, pag kumikita, laway lang, yan ang gusto ng mga tao. Comfort. Gusto lagi nila ay kaginhawaan. Pero, huwag matakot po tayo sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon po ay talagang kayang-kayang magpadala po ng peste. Napaka-ordinaryo sa gawa ng Diyos ang pagpapadala niya ng pestilence. Tingnan niyo po. Isa pa ho, alam niyo ba sa panahon ni David, nang si David po ay nagkasala, yung kasalanan niya po ay yung pong, hindi po ito kay Bathsheba, ito po yung kasalanan niyang siya po ay nagpa-census. Pinasensus niya ang kanyang mga tauhan kung gaano siya karami. At yun ay isang ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po ay magbibilang ng ating pong mga kalakasan, kagalingan, marami tayong kwarta, marami tayong ganito. No, God hates it. Kinakailangan anuman ang meron tayo, lagi tayong nagpapakumbaba. Lagi tayong, andun lang tayo sa lupa, sa putik, sa alikabok. Huwag tayong magbago. Yan ang nangyari kay David. At alam niyo mga kapatid, because the Lord did not want it, nagpadala na naman ang Diyos ng peste. At alam niyo mga kapatid, ang sabi sa 2 Samuel chapter 24 verse 15, 70 people died because of that. 70 people. Nagpadala siya ng peste. So mga magulang at mga kapatid, ano ang nais ni Pastor Jim na i-establish sa ating kalagitnaan? Ang gusto ko lang ma-establish sa atin is, our God can send pestilence and plagues. Itong coronavirus, this is not new to God. This is not new in the Scripture. Ay, marami pa ho. Marami pa na pwedeng ipadala ang Diyos. Okay. I narrated to you the plagues and the pestilence from the Scripture. Pero nais kong dalhin kayo sa isa namang historical fact. Alam niyo ba yung nabanggit ko nung isang gabi tungkol sa bubonic plague? Basahin ko lang po sa inyo. Ito pong research na to. The plague was the cause of the Black Death that swept through Asia, Europe, and Africa in the 14th century and killed an estimated 50 million people. Mga kapatid. So, 50 milyon. Marami ba ang 100,000? Yes. Marami ba ang 1,000,000? Yes. It times mo yan sa 50 times. Ganyan po ang namatay sa tinatawag na the Black Death or bubonic plague. Question, saan to galing? Napag-aralan na natin na ang Diyos ang nagpapadala ng pestilence, ng plagues. Ano nga namang sabihin natin na ito'y galing sa demonyo? Na ang demonyo ang pumatay ng 50 million? Walang magagawa ang demonyo kung wala ang Diyos. Makakagalaw lang ang diablo kung mayroong permission ni God, because God is God. Huwag niyong iisipin na ang Diyos at ang diablo ay laging nagbuboxing. No match. Hindi kaya ng diablo ang Diyos. Maling-maliho ang ating theology. Ngayon na naman, ito na naman po tayo. Ilan na po ang namamatay dito po sa coronavirus na to? Ilang libo pa lang. Wala po yan sa Black Death, sa bubonic plague. 50 million. 50 million. Mga kapatid. Ang sabi nga dito, this was about 25% to 60% of the European population. See? Mga kapatid. Ulit, tingnan nyo pa ito. The Black Death, also known as the pestilence, the Great Bubonic Plague, the Great Plague or the Plague, or less commonly the Great Mortality or the Black Plague, was one of the most devastating pandemics in human history, resulting in the deaths of an estimated 75
to 200 million in Eurasia, peaking in Europe from 1347 to 1351. Tumaas pa. 200 million. So mga kapatid, alam ba ng Diyos itong bubonic plague? Yes! Because we had a Bible study kanina, just a few moments ago, na tinuturo ko kayo sa may hawak ng lahat ng bagay. Sino may hawak ng lahat ng ito? God! God! Hindi siya Diyos na nakikiramdam. He rules. Lahat ng detalye ay nasa Panginoon. If you understood this, it's easy now for you to accept this virus of this, we call it, itong coronavirus na ito. Kaya lang, masyadong naha-highlight ito, nawawala na ang Diyos, puro studies na, puro China na ang sinisisi, na puro ganito na. Nawawala na ang Diyos na Almighty and Powerful God. So God is calling our attention, mga kapatid. So ngayon, I could say, you could say, that coronavirus is under the authority of God. Kaya, ang lapitan natin, hindi yung alcohol, si Lord. Ngayon, ang mga tao, nagkakanda ugaga sa pagbili ng alcohol na parang magic. Hindi ko sinasabing huwag tayo mag-alcohol, pero my goodness, ang pinaka apex solution is God. Kasi si Lord ang may authority sa lahat ng ito. Now, let me proceed by my discussion. Papunta na po ako dun sa domino effect. So dahil ang Diyos ang nagpapadala ng pestilence, including coronavirus, ayan, nagkaroon na po tayo ng lockdown. Grabe na po ang mga lockdown ngayon. Kanina lang, dito sa bahay namin, isang maliit na subdivision. Siguro, kung hindi ako nagkakamali, baka mga napakalit ng community namin ito. Hindi ko alam kung aabot kami ng 100 families dito. So let's say, sabihin natin 120 families. Pero bawat isa sa amin ipinuntahan dito at binibigyan kami ng isang papel, inilagay ang pangalan ko na ako na lang ang pwedeng lumabas. And the rest of the members of my family can't go out anymore. Ilagay ang pangalan ko at ako lang yung authorized na lumabas. Para pumunta lang sa market. So yung tatlo, yung apat kong kasama dito, dito na lang sila. At ang sabi pa nila sa akin, pag may lumabas, magbabayad kami ng 5K. 5K. So, mga magulang at mga kapatid, yan na po. Yan na po yung epekto ng lockdown na to. So, dahil sa lockdown na ito, maraming tatamaan dito, mga kapatid. Hindi makapagtrabaho. Okay? Ang daming tatamaan ito. Magkakaroon na po, siyempre tataas na po ang mga bilihin. Okay? Baka yung supply ng pagkain ay medyo mahirapan na din. Baka pumasok na po tayo sa famine. Ito po yung tinatawag nating domino effect. Ang dami kayang mapapatigil. Kayon, may nagpapadala sa ating mga text na, okay, ang BDO, hindi kasi sisigilin itong buwan na to. O sige, baka isang buwan. Pero how about 2 months and 3 months and 4 months and 5 months? Aba, magkakabuhol-buhol po ang problema natin. So, mga magulang at mga kapatid, baka ang dulo po nito ay famine. Baka ang domino effect nito ay talagang isang global crisis na matatawag nating matinding pagkagutom. Alam nyo, mga kapatid, speaking of famine, nasa Bible na rin po yan. Hindi pa nangyayari ng todo-todo, nasa Bible na po talaga. Nasa hula na po yan, nasa prophecy na po yan. But FYI ha, 8,000 children ang namamatay every day because of famine.
See? Grabe po ito. Pero hindi pa pala ito yung todong famine. Dahil ito pong famine na ito ay nangyayari lang sa ibang selected continents like Africa, Latin America, at ibang portion po ng Saudi or ng malawak na portion ng Africa, mga kapatid. Masyado pong matindi ang nangyayaring ito, itong famine na ito. Imagine right now 8,000 children ang namamatay every single day. Pero may matindi pa pong famine na nakasulat sa Biblia. Basahin ko lang po ang Mateo 24. Tingnan niyo po ang nakasulat po dito. Matthew 24. Maliwanag po yung verse 7. Look at this, ha. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines. So, para magkaroon ng famine, kinakailangan munang magkaroon ng mga peste na katulad nitong coronavirus. Kasi pinipilay ng coronavirus na ito ang ating productivity. Pinipilay ang mga magsasaka, pinipilay ang mga nagtatrabaho sa agricultural land. Imagine ngayon, nasa bahay lang sila. O, ang balita sa akin ng mga churches natin po doon sa South Cotabato, parang starting tomorrow, ay lockdown na rin po sila. So, mga mangingisda, paano? Paano yung mga magsasaka? Paano yung mga gumagalaw doon sa mga lupain? Tatamaan po sila, mga kapatid. So, guys, mga kapatid, what do you expect? Marami pa sa atin ng maraming plano. Isa sa mga greatest lie ng dyablo sa atin, hindi pa tayo mamamatay. Isa sa mga greatest lie na nilalagay ng dyablo sa utak natin, mahaba pa ang buhay natin. But it is not true. Kinakailangang magpadala ang Diyos sa atin ng mga pestilence na katulad nito upang maramdaman natin that life is limited. Your life is so short. So sa Mateo 24 pala ay nakasulat na po ang famine. So, what do you expect in the future? Prosperity? Treasure? Mabuting buhay? Comfort? Pero ayon sa hula, nation will rise against nation. Bansa-bansa yan. Tingnan niyo po, nangyayari naman ngayon yan eh. Hindi pa lang talaga pinapahintulutan ni God na talagang magsalpukan ng China at ang Amerika. Kakampihan siya ng Russia, kakampihan siya ng North Korea, kakampi ang Lebanon, babanatan ng Lebanon, ang Israel, kakampi naman ang Amerika, makikisawsaw ang Pilipinas. Mga kapatid, sa totoo lang, yan ang dulo natin. World War III. Alam niyo naman ngayon, pinipindot na lang ang mga missiles. Biological weapon ang usapan ngayon. Although ang Pilipinas, wala po talaga tayo. Wala tayong match. Parang isang tangke natin, 1,000 ang China. Kung 1,000 ang sundalo natin, 100,000 po sila. Wala po talaga tayong magagawa. But anyway, it doesn't matter. Hindi naman tayo sa mga horses o sa capability ng titiwala, kundi sa ating Panginoon. Anyway, kung mamatay tayo and Jesus Christ is in your heart, graduate ka na. You will go straight to heaven. That's it. Because ang pinaka-highest ambition dapat ng tao ay napunta sa langit. Remember, Jesus died for you. God wants you to be in heaven. Hindi siya namatay para ikaw ay lumaya sa utang, para gumaling ang iyong mga sakit physically, and yet ang soul mo will go to hell. That's not the point of God. He died as a substitute. He died to pay your sins, because sin will bring you to heaven. Not your ignorance, not your religion, but because of your sin.
So mga magulang at kapatid, kailangan natin na magtiwala. Alam niyo sa Revelation chapter 6, meron pang nakasulat po dyan na talagang magkakaroon ng matinding famine. Kung babalikan po natin ang Revelation chapter 6, meron po doong 4 na klase ng kabayo. Meron po isang kabayo sa chapter 6 na the black horse. Ito pong black horse na ito, ito po ay tumutukoy sa famine, matinding famine, mga magulang at kapatid. Sa Revelation chapter 6. Alam nyo, nakalatag na po ang programa ng Diyos sa end times. Kaya nga, ang mga pastor ay nagpipreach, hindi titigil yan na magpipreach. Katulad namin. Mga kapatid, mga magulang at mga kapatid, Revelation chapter 6, may 4 na kabayo dito. Yung black horse dito, signifying the famine, the great famine. Kung may mga namamatay ngayong 8,000 children every day, baka dito sa panahon ito, double, triple, quadruple ang mamamatay. Magiging global ang famine ayon sa prophecy. At ang sabi nga dito, darating ang panahon na ang kikitain ng isang tao ay sapat lang sa isang tao. Yung kikitain niyang isang araw, sapat lang sa kanyang pagkain. So, mamahal ng mamahal ang pagkain. Kung 500 pesos ang ating income, para lang yun sa pagkain. Paano pa yung tubig, yung damit, yung bahay, pamasahe? So, dahil meron pang ibang pangangailangan, magkakaroon talaga ng famine. Because hindi lang naman pagkain ang kailangan natin. We need basic things. O, kung ikaw lang ang may trabaho, tapos 6 ang iyong anak, o 5, or 3, may asawa ka, paano ka mabubuhay? So there will be famine in the land. Guys, nakasulat na po yan sa scripture. And it is bound to happen. No one can thwart the plan of God. Naka-lay down na po yan. God has a plan. Na alam nyo, ina-unveil na lang ni Lord, itong coronavirus na to, itong pestilence na to, this is not a new thing. This is, it's already in the mind of God. Nagkakaroon na lang ng, parang chapter na lang yan na nabubuksan. Kaya dapat, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon. Tayo ay magkaroon ng paglilingkod sa Panginoon. Ito pa po yung domino effect. Hindi lamang pestilence o hindi lamang famine ang magiging domino effect nito. Hindi lamang, kundi papasok ang 666. Papasok ang one world religion, ang one world government. Kasi there is global crisis. At kailangan ng world, ng isang religion, ng isang government, ng isang centralized na magpapatakbo. And guys, FYI, that is the son of lawlessness. The son of perdition. Satan himself will manifest in the flesh. So mga magulang at mga kapatid, ang atin pong tinitingnan in the future ay talagang napakahirap po. It's gloomy, it's full of darkness. Kaya nga itong nangyayari sa paligid natin ito, mga magulang at kapatid, this is simply pa lang itong coronavirus na to. And yet, taranta na ang tao, praning na ang mga tao. Wala pa ho ito. Kumbaga sa laro, game, ano pala ito? Parang game 1? Ano? Parang easy round. Yes, parang easy round pa lang ito. Itong nangyayaring ito, parang kumbaga sa libro hindi ka pa nagsisimula sa chapter 1, preface pa lang ito. So, brothers and sisters, napaka-importante na maintindihan natin ito para hindi tayo matakot, mataranta. Alam nyo, dahil nga magkakaroon ng global crisis, isa sa mga domino effect, someone will suggest na dapat meron na lang isang one world religion or one world government, one world ruler. Oh, ngayon pinaghahandaan na po yung ID 2020.
pinag-uusapan na po itong ID na to. Ito po'y global. At ipapasok na ng one world government ang 666, ang cashless society. Hindi nyo ba mga kapatid nabasa lately sa international news? Ang may sabi mismo ay World Health Organization warn, sabi niya, ang money bills ay magiging carrier ng coronavirus. So, because ang pera, yung 1,000 natin, yung 500 natin, yan po ang gagamitin ng one world religion under the guise of pag-iingat. Baka daw nandyan ang virus. So, remove the money bills. At paano tayo kikita? Lalagyan po tayo ng microchip dito po sa kamay. Sa microchip nandyan na yung number mo. Meron ka ng number dyan, serial number, everything, SS, GSIS, telephone mo, number mo, lahat ng number mo. Bank account, andyan na lahat. They will call it easy. They will call it convenience. Pero hindi natin alam, pinapaikot, inuuto tayo ng dyablo. Inuuto tayo ng dyablo. Sinasabi nila na wag na tayong mag-cash. Wag na tayong gagamit ng peso bill, ng money bills. Wag na rin tayong gumamit ng credit card. Lahat po tayo ay halos may credit cards. Kasi ang credit card, yan daw ay pwede tayong tutukan, pwede tayong hold the pin, pwede tayong dalhin sa ATM. Pag naiwan mo yung credit card mo sa bahay, hindi ka na makakilos. Sa Amerika, puro credit card. Credit card. Pero itong mga satanic force ay nag-iisip ng ibang paraan. Under the guise of convenience, ilagay na lang sa kamay, hindi mananakaw. Pagka nagtrabaho ka, lahat ng pera mo papasok dun sa number mo. Pag gumastos ka, itatapat mo lang yung kamay mo, nababawasan. So, pasok, labas, cashless society. Ito yung domino effect. Pero hindi natin alam, patungo tayo sa kamay ng kaaway. So, mga magulang at mga kapatid, kamusta kayo? Ang layunin ko sa gabing ito ay tingnan nyo na lamang itong coronavirus na maliit na bagay. Because we expect more. We will expect more. We should expect more. Hindi tayo dapat maging ignorant sa plano ng ating Diyos. Kaya lahat ng nakikinig sa akin ngayon, mga kapatiran sa buong Pilipinas, mga members ng City Bible Church, mga kaibigan ng mga members namin, na ngayon kasama namin, mga members ng iba't ibang simbahan. Ang dami-dami po nating mga listeners ngayon. Meron tayo sa Canada, Saudi ngayon, meron po tayo sa Japan, Amerika, Australia, ang dami-dami po. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nagkaroon po tayo ng matinding conviction sa gabing ito. Kinakailangan kong ipaliwanag ito para maintindihan natin lahat kung ano ang nangyayari. Guys, this is our moment. Huwag kayong mataranta. Manalangin kayo. Lagi kayong magbasa ng Bible. This is the time to go back to the Lord. Guys, God is simply calling us. God is simply calling His church. If you are a child of God, so be it. Let your faith be louder than your fear. Ulitin ko po, yung ating faith ay dapat mas maingay pa sa ating fear. Marami sa atin talagang hawak-hawak na siya ng takot. Dahil kulang siya ng faith, kulang siya ng Bible knowledge, kulang siya ng enlightenment, kulang siya ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, huwag na po tayong masyadong mag-expect ng malalaking, magagandang mga bagay in the last days. Alam nyo, palagay ko, bata-bata pa naman tayo.
makikita po natin siguro itong mga unveiling na ito in the last days. Baka, ha? Mag-hedge po ako, baka abutin natin tong cashless society na to, na talagang hindi na po tinatanggap ang Philippine currency dito po sa lahat ng ano. At yan, pag nangyayari, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng encouragement. Siyempre, medyo mahirap. Siyempre, mamumundok na po tayo siguro nun. At diyan lalabas ang mga kambing. Diyan lalabas ang mga tupa. Diyan natin makikita ang mga fake converts sa church. Ulitin ko po, may mga fake converts sa simbahan na pinupuntahan natin. So if you are one of those faithful follower and loyal servant of Jesus Christ, this is our time to shine. Praise God, mga kapatid. Sana po nabigyan ko ng liwanag ang aking topic tonight. God, coronavirus, and the end times. The connection and the domino effects. Sana po ay naintindihan po natin. Mga kapatid, maglagay po kayo dyan ng mga, dito po, nakikita ko po sa aking monitor, ang daming nagsasabi ng amen, may nagbibigay ng Bible verses. Kayo po ay nagkakaroon tayo ng interactive discussion. You are informing me about what you feel right now. Sana po, mga kapatid, magpatuloy po tayo na talagang magpakalalim. Dahil hindi po pwedeng tayo ay maging mababaw, especially sa panahong ito. Kailangan po tayo ay, lagi ko pong sinasabi sa aking mga members sa church ng City Bible Church, na tayo po ay dapat maging loyal kay Lord, maging consistent. Tayo po ay light and salt of the earth. Tayo po ay passionate sa ginagawa natin. Huwag tayong urong-sulong. Maging passionate po tayo. Huwag po tayong matatakutin dahil ang Diyos natin ay napakalaki. I always tell my people na ang katawang ito, dito nakalagay ang kapangyarihan ng Diyos. The wisdom of God is with us. We are the temple of the Holy Spirit. Imagine, individually, yung ating katawan became the temple, the tabernacle of the Holy Spirit. If you understood that, you will ask yourself, then who am I? Mga kapatid, meron pong isang nagtatanong dito, saan po ang church nyo? Ang church po namin, ang church po na pinaglilingkuran ko ay nasa likod po ng Muntinlupa City. Pero marami pong churches ang City Bible Church. It's all over the Philippines na po. So mga kapatid, sana po, ang gabing ito ay talagang naging parang conversion ninyo. Sana po itong gabing ito will change your life forever. Tingnan niyo po yung mensahe, I'm not that good speaker maybe, but all I want to tell you is the message of God. Yun ang gusto kong mag-gets po natin. It's not me. Who am I? Ang gusto kong makita nyo yung Word of God, yung spiritual message ni Lord ngayong gabi. Yun po ang gusto kong makuha nyo. Bakit may virus? Now we understood God sent pestilence and plagues. Siya pala talaga yung Lord. Siya talaga pala ang Panginoon. Mga kapatid, napakaganda po. Tonight, mga kapatid, ang dami-daming nanonood natin na iba't iba po ang religion ngayon. May mga nakikita ako dito na talagang sila po ay mga nagsisik kay Lord. Basta po tonight, wala po akong sinasabing religion. Ano po? I am not a speaker of someone's religion because religion is man-made. Wala po yan. Ang amin pong sinishare sa inyo ay God, who is God. Ano ang koneksyon ng coronavirus kay God? At ano ang mangyayari sa end times? Ano ang koneksyon ng Diyos sa corona?
At ano ang domino effects ng lahat ng ito? Ay, nako, kung maintindihan nyo po ito, masasabi nyo sa inyong sarili, yes, Pastor Jim did not speak about religion. He spoke the truth. Yes, that's it. That's my ministry. Yun po yung aking talagang itinuturo for the last 27 years sa simbahan po ng Panginoon na akin pong pinagpapastoran. Sana po ay naintindihan niyo po ito, mga kapatid. Ulitin ko po, sana po yung pananampalataya natin ay louder than our fears. Huwag niyo nang pansinin yung fear. Lagi niyo sabihin positively, you narrate the scripture, you mention the Bible verses that you memorize. Yun ang magpapalakas. Huwag niyong kalimutang mag-journal sa umaga. O mga taga-CBC ha, wala na kayong excuse. Wala tayong pasok. Kasi kung talagang mahal mo si Lord, gagawa ka niyan. You know, the problem with us, sa mata natin, hindi talaga nakikita yung ating tunay na pagmamahal kay Jesus na ating Panginoon. Kaya ayan, si Lord nagpapadala ng pestilence, nagpapadala ng plagues to call our attention. Lahat ng nangyayaring ito'y naka-ordained na, mga kapatid. Naka-ordained na yan. Baka nagtataka tayo na yan, na sinabi ko naka-ordained na. Yes! Hindi lang kasi natin talaga nabibigyang pansin ang pag-aaral sa Word of God. Pero ang lahat pong yan ay revealed na in the Scripture. Basahin niyo po ang Scripture. Kung talagang kayo po ay nagsaliksik kay Lord. Kasi alam nyo naman, si Lord nagsasalita pa rin sa atin until now kapag binabasa mong Scripture. Every time na nagbabasa ka ng Biblia, God is speaking to you. God is telling you what He wants, what God wants, God's desires, God's ways, God's will in your life. So yan po mga magulang at mga kapatid. So salamat po sa gabing ito. Muli, ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Pastor Jim Gustilo. Salamat po sa konting oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, hindi po tayo dapat magsabi na ang haba naman ito. At saka, sana wag nating sabihin na ang haba naman ng oras na binigay ko. Alam nyo, dapat iba. Ang sasabihin po natin ay buti binigyan ako ng Diyos ng oras. Yan po sana ang iisipin natin. Dahil yan po naman ang totoo. Mga magulang at kapatid, sa mga churches po natin, kayo po'y magpakalakas. This coming Sunday, hindi po natin alam kung tayo magkakasama-sama physically. But it doesn't matter. Hindi pwedeng lagyan ng kadenang ang bibig ng pastor. Ngayon pa, meron na po tayong live, FB live. Ito gabi-gabi na nga ako nagpipreach. And I love this job. I love this job. I like this. Habang may nakikinig na 2 o 5, pero nagugulat po tayo, ang dami-dami po nakikinig. Yung una kong preaching, umabot na po ng 1,800 views. May mga tao pa rin na talagang ang Diyos ang hinahanap. Especially sa panahon na to, na talagang kitang-kita po natin ang kamay ng dyablo. Mga kapatid, tama ang Biblia, man does not live by bread alone, but by every word. Amen? That comes from the mouth of God. Ngayong gabi, itong mga binasa ko ay galing sa Diyos. Ini-expound ko lang at pinipilit kong hindi lumayo sa context, pinipilit kong hindi lumalayo sa sinasabi ng Biblia because I am simply a speaker of God. This is not my word, but God's word. So mga magulang at mga kapatid, magsama-sama lagi tayo. I would like to invite you again tomorrow night for another round of discussion. Balatan po natin ang ginagawa ng dyablo. Huwag po tayong padaya.
expose natin dito ang gawain ng dyablo. Alisin natin ang ignorance because the greatest knowledge of all is the knowledge of God. So tonight po, salamat po. Halos ayaw ko magpaalam sa inyo because I love this work, I love this job, at nakakapagpakain po ako ng kaluluwa. Salamat sa curfew na dahil dito ay naiipon ko po kayo. Nationwide, kasama na po ang ilang kapatid natin sa Hong Kong. May mga nagsasabi dito, taga Hong Kong sila. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless you po. Lagi po kayong kung meron po kayong mga kaibigan na hindi po nakapakinig ng live na to, ito po i-upload naman ng anak ko sa aking YouTube channel, masusundan pa rin po nila po. Hindi po tayo titigil na ikalat ang salita ng Diyos. Dahil yan po yung yan ang huling sign ng second coming, that the gospel of Jesus Christ will be preached among all nations, and then the end will come. So, ako, ikaw, dapat tayo mag-preach. Huwag tayong titigil. Ang dyablo, double time, triple time. Tayo pa. Now you understood why I preach every night. May nagsasabi na sana once a week lang. No. I am a servant of the Lord. I am not a man pleaser. Baka daw magsawa, it doesn't matter to me. That's not the point. The point is obedience. What if one person listened to me attentively and that one person got born again? That's my business. I'm a soul winner. Hindi ako makaalis. But look at what happened. Ito ang nangyari. We are reaching more and more people around the globe dahil sa ating pagpipreach na ito. So salamat po mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Salamat po. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Can I ask you, mga kapatid, to close your eyes? We will pray together. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa amin pong Bible preaching, Bible discussion. Salamat po sa aming spiritual fellowship. Talaga pong napakabuti nyo. Although hindi kami magkakasama physically, pero you made a way for your glory. Ginamit mo ang technology for your own name. And we are so happy to see that, to know that. Narito kami, nagpapagamit, nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan at katapatan niyo. Salamat po sa mga kapatid na nakinig. Inihahabilin ko sila sa inyo, Panginoon. Sila po nawa ay naging matatag at naging matibay ngayong gabi. Sana po'y nakita po nila yung aking mensahe na who is God. Sana po ay na-appreciate nila, kinain po nila ang Word of God tonight at naging kalakasan. Matutulog kami tonight with gladness in our hearts. Salamat po. Salamat po sa mga kasama ko dito sa bahay na tumutulong sa aking mga preparations sa area ng technical at sa area ng physical. I pray for my family here. Lord, salamat po sa City Bible Church family, sa mga workers and leaders and elders, sa mga manggagawa, sa mga deacon, sa amin po mga supporters. Salamat po sa mga nagbibigay sa amin ng financial support, sa mga taong nasa likuran ng City Bible Church, sa mga taong naniniwala sa aming calling, sa aming mandate, sa mga taong naniniwala sa aming pagkakatawag. Salamat po. Panginoon, patibayin niyo po ang City Bible Church. Kami po ay takers of the cities. Salamat po. We give you all the praise, Father, all thanksgiving, all worship and adoration in the mighty and powerful name of Jesus Christ. And all of us should say, Amen. Can you say Amen? Amen and Amen. Salamat po. Good night, mga kapatid. Bukas po ulit, ang inyo pong maliit na lingkod, Pastor Jim Gustilo. Bigyan niyo naman ako ng ilang mga messages na makapagpapalakas din naman sa inyong kapatid na nagsisikap na maka-inspire ng mga tao sa ating bansa at sa ibang panig ng Pilipinas. Good night, takers of the cities. God bless you all. Salamat po.
Amen.